Yo, what's up mga tol? Sa wakas, nakuha na natin yung ating plaka sa motor trade, no? Halos 10 taon natin inintay to. Grabe. Uy, yung kalat, gawa nga nung maulan at sobrang lakas ng hangin. So, kakabit natin tong plaka ngayon kasi nga paparehistro na rin tayo. At ang detalye nga pala, no, bago kayo magparehistro, kung meron na nga pala kayong plaka, no, katulad nito, kakakuha lang natin, ay nagpunta tayo sa emission para magpaparehistro kasi tayo. So hindi pala pwede yung MB file mo na yan. Pwede pa rin siya, kaso ang papasok dun sa dokumento mo is ayan pa rin. So kung nakuha mo na yung plaka mo, kailangan mo muna itong ipa-upload sa LTO. Ayan, punta ka na sa pinakamalapit na LTO branch para ma-upload yung plate number mo dun sa dokumento mo. Tapos pag okay na, babalik ka na dun sa emission para masimulan na yung iyong pagpaparehistro. Kaya rin pala natin napilitan na puntahan yung yung plate number natin sa motor trade, no? Kasi naglabas na memorandum sa LTO, 'di ba, na bawal ng MB file ngayong November. Pero pagkakaalam ko nga is na-move naman daw 'yon. So, sa mga wala pang plate number, pwede nyo i-track yan sa Google, yung LTO tracker. Isa-search nyo doon yung plate number nyo, lalagay nyo yung MB file para ma-detect nyo kung saan nyo pwede siya makuha. At ito nga sa atin, nakuha natin sa Angono Motor Trade, kung saan kinuha tong motor natin si Gideon. 10 taon na, magkakaplaka na tayo. Nakakabit muna natin mga tol. Grabe, nakakatawa naman, may plaka na tayo mga tol, no? Nakakabit na. So almost 10 years na ating inintay ito, grabe. Iba rin talaga itsura ng motor pag may plaka. Ito na yung pinagpalitan natin. So yun mga tol, no? Masusubukan na natin magpa-insurance dun sa Cebuana. Kasi halos 10 taon tayo nagpapa-insurance sa LTO. Medyo mataas nga yung insurance doon na kinukuha natin. So this time, testingin natin yung Cebuana kung ma-aprobahan to at sana mura lang din. Yun mga tol, nandito na tayo sa LTO para magpa-upload ng ating plaka. So tignan natin kung ano yung mga kailangan at kung gaano ba kabilis. So pinasa na natin dito sa window 18 at kailangan nyo pala mag-xerox ng ORCR at picturean nyo yung bago yung plate number para ipapakita nyo dito. No, tapos na tayo magpa-upload mga tol. Ang requirements nga lang pala is xerox lang ng ORCR tapos picture ng inyong plate number. Ganun lang kadali at ipapasa nyo lang sa kanila. At pagka-upload nun, wala pang 2 minutes, okay na agad. Pagka-upload nga pala, no, wala pa kayong makikita dun sa dokumento nyo na binago. So makakita kayo ng pagbabago pagka nagpa-smoke kayo, lalabas na yung panibagong record nun. Hindi na MB file yung nakalagay, plate number nyo na yung nakalagay. Siyempre, double check nyo pa rin pagka nagpa-smoke na kayo. So yun lang at punta na tayo sa smoke, tapos sunod natin insurance, tapos sunod na registro na. So yun, tara! Ayun mga tol, ganun lang kabilis, nakapag-emission na tayo. Sunod naman natin insurance. So mga tol, pagkagaling kayo ng simbahan, diretsuhin nyo lang yan. So pagkaliwaan nyo dito, ayan, makikita nyo na yung 927 insurance. So shoutout kay Boss Christian na nagturo sa atin dito. Bali mga tol, no, hindi na tayo sumubok sa Cebuana dahil may nakausap tayo na mas mura nga pala dito. Located nga lang pala yung insurance na yan sa may Santa Rosa, Pasig. Pagkatapos nga ng emission at insurance at nakapagparehistro na tayo guys. At dito na lang natin tatapusin itong ating vlog. Sana nakatulong sa inyo. Like and subscribe. Peace out.